Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karbin natin, napahiya si Castro. Biglaan to, lahat nagulat, lagot na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po muna natin itong si Yusek Claire Castro mga kababayan. Hindi nakapagsalita or hindi sumagot, hindi direktang sinagot ang tanong ng isang reporter. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Yusek Claire Castro, di makasagot sa isang reporter patungkol sa kanyang mga statement sa isang vlog. Nako po, ito pakinggan po natin to. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, mali Bakit ayaw niyang sagutin mga kababayan, di ba? Yes or no lang naman yan napakadali. Ha? Now po na-reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng vlog? fake news. Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi ano? po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa Maraming nabanggit ko salamat lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. So yan mga kababayan, pag-usapan na lang daw sa labas at hindi dyan sa loob. Nako po talaga Yusek Castro na ano ba, sinaniban ka na naman ba ng pagkabangag? Nagtatanong lang mga kababayan, no? Ha? Ano po ang pinagkaiba sa pagbablog mo dyan po sa mga pinagsasabi mo ngayon? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, garbage in, garbage out mga kababayan. Bakit ayaw mong sagutin? Baka pagmulan niya ng fake news, di ba? Oh, ikaw ang nagsabi, ha? Na ang fake news. O mga vlogger, kung nagbablog ka, kung vlogger ka naman doon sa yung video sinabi, edi accountable ka pa rin po ng sinasabi niyong fake news. Exempted ka sa fake news? Ganun ba? Wag ganun. O, sabihin na natin PCO Undersecretary Yusek Claire Castro / vlogger. O. Magkaibang personality mga kababayan. Etong si Yusek Castro mga karibyo natin, galit na galit sa fake news. Ito namang vlogger na Yusek Castro, dalawa pa lang pagkatao nito, no? Yung isa, galit sa fake news. Yung isa naman, nagpapakalat ng fake news. Importante po yun na sagutin ninyo. Ha? Sapagkat nililito ninyo ang taong bayan. Sabi nyo, ayaw nyo ng fake news. Tapos ngayon, dahil nag-vlog ka, vlogger ka naman talaga, at nagpakalat ka pa ng fake news, bakit hindi mo kasuhan yung sarili mo? Bakit hindi mo ipatawag yung sarili mo doon sa TRICOM para pa imbestigahan ka rin, di ba?
Wag niyo kasing sinisingle out yung mga Duterte supporters pagdating sa fake news kasi kayo po ang kung hindi man kayo number 1, number 2, no? Kung hindi man kayo number 2, number 3, no? Sa pagpapakalat ng fake news. Yan ang hirap sa atin eh. Pag nako-corner na kayo, hindi nyo nasasagutin yung tanong. Napakaganda po ng tanong ni Miss Eden, mga kababayan, palakpakan po natin, ha? Oh, grabe. Good job, no? Yusek Castro. Anong pinagkaiba mo? Sa pagiging PCO at saka vlogger, no? Dalawang pagkatao nito, mga kababayan. Yung isa sinungaling, hindi pala sinungaling. Yung isa galit sa fake news, yung isa naman nagpapakalat ng fake news, no? Gaya nga po ng sabi ni Miss Eden, baka pagsimulan po ito ng fake news. Kaya nga kinaklarify, mga kababayan. Ngayon kakalat itong fake news ni Claire Castro, sila rin ang magsasabi, pero wala rin naman naniniwala sa kanila, mga kababayan. Right? Okay, ito pasadahan din po natin si Yusek Claire Castro pa rin, mga kababayan. Sabi niya po, the President is delighted with the latest ranking of the Philippines in relation to its upholding the press freedom. It shows that the President respect one's right to expression and responsible journalism. Maganda po ang naipapakita ng Pangulo na he is not gearing towards dictatorship. Malaya po ang pamamahayag na nakikita po natin sa kasalukuyan. Nako po. Malaya pong makapagsinungaling sa kasalukuyan, mga kababayan, no? Malamang sa malamang hindi niyo pupunahin yung mga mainstream media, no? Eto, opinion lang, mga kababayan, at noon pa man, di ba? Ganito na palagi ang nakikita ng ating mga kababayan. Sinasabi nila na bayaran daw ang mga mainstream media. That's why talagang malaya ang pamamahayag dito. Malaya po ang pamamahayag, no? Freedom of lies, di ba? Freedom to lie, yan, mga kababayan. Hindi na po freedom of expression ngayon, ha? Freedom of, opinion ko lang po ito, ha? Freedom to lie pala. Freedom to lie na tayo ngayon, not freedom of expression. No, free speech diyan, mga kababayan. Malamang sa malamang, At talagang yan po ang sasabihin ninyo. Talagang sabihin ninyo na, ops, diktador na po ang Pangulo at bawal na po makapagsalita ang mga mainstream media. Hindi po, no? Hindi po ganoon ang kumbaga, kasi malapit na talaga ang eleksyon eh. Dapat maano ka sa tao talaga eh. Yung mga nakikita nila, puro goods, di ba? Kasi kung makikita nilang mayroong sa bagay, sabi nga nila whether it is good or bad, tawag dyan, may tawag dyan sa mga artista eh. Good or bad, or sa mga politiko. Kayo na nga patuloy, mga kababayan. Good or bad, still blank. Hindi ko na nandito sa dila ko, hindi ko magtatagal tayo, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dito, mga karibe natin? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito, mga kababayan, sabi po sa balitang ito mula po sa billionaire.com, consumer group urges Marcos to order audit of Meralco's book from 2025 to 2024 amid rising power costs. Di ba naaprubahan na po or napirmahan na ni President Bongbong Marcos Jr. yung franchise or yung prangkisa, tama ba, ng Meralco, mga kababayan. Pinirmahan lang pala ng hindi inu-audit, mga karibe natin. Pinirmahan lang ng ganun-ganun. Kaya itong mga consumer group, isa na po tayo doon, di ba? Kasi mga consumer rin naman tayo, pero sila lang po ang gumalaw. Pero para sa atin din po yung ginagawa nila, no? Na dapat bigyan lang ng limit, hindi sige-sige yung pagtataas ng bills, di ba?
Yan, may nagreklamo na po pero dahil nga po sa napirmahan na ni President Bongbong Marcos Jr. yung lisensya nila para makapag-operate ulit, ay nako po. Ang tanong ay magkano? Magkano yung ballpen mga kababayan na ginamit sa pagpirma ni President Bongbong Marcos Jr. doon po sa kanilang kumbaga pinakakontrata, franchise, no? Prangkisa na para sila po ay makapag-operate ulit. Correct me if I'm wrong sa terminologies na ginagamit ko kasi hindi ko matandaan mga kababayan kung prangkisa or franchise ng Meralco or di ba? Basta ganun, pinirma na po para makapag-operate ulit sila mga kababayan. Ngayong 2025, ang tanong, magkano? Magkano po yung ballpen na ginamit sa pagpirma ng doon po sa pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. Alright? Okay, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, grabe, hindi talaga nila tinitigilan si Vice President Sara Duterte. Eto naman mga kababayan, si Ramon Tulfo. Mga taga Davao City and super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabubuhan. Ako, bobo daw tayo mga kababayan. Sa bagay, at katangahan, si Sara ay certified na baliw. Nako po. Sabi po dito sa post ni Yunoya, asking for a friend, Dr. Psychiatrist Huba, si Ramon Tulfo. Saan po banda yung clinic niya? Nako po. Baka pag kayo ay, kaya yan kaya nalalabel kayo. Nilabilos yung ano ninyo, yung mga pahayag, no? Buti tayo, nagre-react lang tayo sa mga libelous na mga pahayag nila mga kababayan. Okay? Kaya nakakasuhan kayo ng mga libel. Diba yung mga tulad po, marami ng kaso yan ng mga libelous. Yung ibang kaso nga, na-convict sila mga kababayan. That's why, yung Tulfo Brothers mga kababayan, alams nyo na yan. Ito po ang iboboto natin, itong mga nasa taas natin. Duterte plus Gringo Hunasan and Colonel Kerubin mga kababayan. Yan po, no? Ang sinasabi ng ating former President Duterte. Yan po yung ini-endorse ni former President Duterte. Hindi lang po si Ramon Tulfo mga kababayan ang bumibira ngayon kay Vice President Sara Duterte. Sana mapatunayan niya to Kasi kapag hindi niya to napatunayan, nabaliw si Vice President Sara Duterte. Baka balikan sila, no? Ito pa. Ito pang isang baliw. Ay, baliw. Hindi pala. Isang congressman mga kababayan. Representative Adjong kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, Sara Duterte keeps pointing fingers to divert public attention from impeachment. Ano pang i-divert sa impeachment? Nakaatang na nga sa Senado. Bakit mo pa i-divert? 'Di ba? At tuloy na yan na impeachment, no, wala nang dapat i-divert pa sa impeachment. Mga kababayan, bakit? Kailangan pa bang i-divert? Nandun na nga. Isang patawag nilang kay Vice President Sara Duterte, nandun na, trial na. Tapos sasabihin mo, dinadivert. Baka kayo ang nagda-divert. Diba? Baka kayo, ever since nagsimula po yung administrasyon nito, puro na po diversion from the real problem, real issues ng ating gobyerno. Anong ginawa niyong dahilan? Si Vice President Sara Duterte, no? Yung scapegoat ninyo si Vice President Sara Duterte. Tinira niyo ng tinira. Kaya nakapangutang kayo ng marami. Nagbenta kayo ng gold, kinuha niyo yung sa PhilHealth, no? Nagmaharlika funds kayo. O dinivert nyo kay Vice President Sara Duterte, wala nang napag-usapan ni isa doon sa mga totoong issue ng ating bansa, mga kababayan. Huwag nyong binabaliktad ang sitwasyon. Huwag nyo pong binabaliktad yung nangyayari sa ating bansa. Hindi po ob-ob ang mga Pilipino, no? Madali lang pong makita kung kayo po ay nagsisinungaling or hindi kayo nagsisinungaling. Marami na pong information available online na magpapatunay that wala man lang napapag-usapan patungkol sa mga real issue ng ating bansa, mga kababayan. Okay? Ito, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Tinira pa rin si Vice President Sara Duterte ng isa pang ngagba.
Sabi niya po dito, ano ba talaga ang naitulong mo sa bayan bilang vice presidente? Imbis na tumulong parang puro gulo at pag-iwas ang naiambag mo. Grabe naman. Napatanong si House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V. Kung ano nga ba ang nagawa ni Vice President Sara Duterte para sa bayan. Mula nang maupo bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa, bukod sa pag-iwas sa tanong kung saan napunta ang confidential funds. Naku talaga itong sika. Ay, nakapuro na lang confidential fund po ang ano nito. Nasa isip, ano ang nagawa? Ha? Baka pag ipinakita sa'yo, mapanganga ka kung ano yung nagawa ni Vice President Sara Duterte. Or, hindi ka ba marunong gumamit ng Google? Ng Google, mga kababayan? Google or Google, mga karabi natin? Hindi ka ba marunong hindi ka ba marunong mag-research kung ano yung mga nagawa ng Vice President Sara Duterte? Diba? Yan talaga eh. Sa bagay, hindi ito marunong mag-research mga kababayan sapagkat ultimo nga confidential na word, hindi nito alam mga kababayan. Kaya tanong na lang po ito ng tanong na parang bata, na parang walang alam sa nangyayari sa ating bansa. Nako po, mahirap ang ganitong leader mga kababayan. Kaya dapat sibakin na ito. Sibakin nyo na. Huwag nyo na itong asahan. Ultimo confidential, hindi po maintindihan. At ang mag-research po kung ano mga nagawa ng Vice Presidente, ano ang mandato ng Vice Presidente, ay hindi niya po yata alam mga kababayan. Kasi nagtatanong Kaya nga nagtatanong kasi hindi niya alam. Di ba? Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Itong nakakagulat at viral at trendingin sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong gawin mong pagsisinungaling sa taong bayan ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan matapos mag-trending sa mundo ng social media ang hindi pagpirma ng kasalukuyang Senate President ng Senado na walang iba kundi si Senator Chis Escudero ay tila nag-iba ang ihip ng hangin at mukhang may inilaglag matapos naman bigla nitong bumaliktad at naglabas ng utos at tuloy ang pinakontempt at ipakukulong sa Senado si Ambassador Lacanilaw matapos itong mahuli na nagsisinungaling sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol di umano sa illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at presidential sister na walang iba kundi si Senator Amy Marcos. So yan mga kababayan, kayong mga taga-ICC, no? Panoorin nyo po kung paano magsinungaling si Lacanilaw, mga kababayan, no? Para at least may basihan kayo, di ba? Kung totoo or hindi yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman po yan iko-contempt ni Senator Amy Marcos kung nagsasabi ng totoo. Yun ang iba, nagsisinungaling, hindi pa rin contempt mga kababayan. Kaya nga yung ating mga kababayan, parang hindi solved, no? Hindi po sila satisfied, no, sa mga nakitang pagtatanong diyan sa hearing sapagkat yung iba halata namang nagsisinungaling, hindi pa na-contempt. Bakit? Nagtago po sila sa pag-invoke ng executive privilege mga kababayan. Kaya yon, kahit nagsinungaling na, kahit nahuli na sa sariling bibig, ayon, patuloy pa rin mga kababayan sa pagsisinungaling at hindi nga po na-contempt. Naging sacrificial lamb lang siguro itong si Lacanilaw, no, para matigil na yung mga issue sa kanilang sa ibang mga opisyal ng ating gobyerno. O sige, magpakulong ka na lang siguro lang, this is only my opinion mga kabayan. Okay, magpakulong ka na lang muna, ilang araw lang naman, 2 days lang naman yan, o mawawala na sa amin yung issue, mapupunta na sa'yo after 2 days, wala na yan. Parang garbage in, garbage out din to mga kababayan. Nako po. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga karibi natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.